Pero mag-review na tayo ngayon. Mamaya na yung iba. Pwede din. I-review natin. It's first day. I'm first day, oo. So yung first day. Ano yung first tour? First day namin. Napag kami dito sa Panglao. Ayan. Nag-ano lang kami. Tapos gabi na yun eh. Gabi na kami nakarating Check-in. dito. Check-in lang. Tapos tulog. Kain. At check-in, kain. Nag-samgyup kami ngayon. Tapos Unlimited samgyup kami. Tapos naglakad-lakad kami. Tapos naglakad-lakad. Check namin yung mga ng mga store kung ano meron, gano'n. So una namin kinanginan is yung samgyupsal. So Ano doon? 459. 459. Tapos 559 yung isa. Diba? Basta yun. You take credit? Parang piso na lang 500 na yun. Adi 499. Basta na around 400. Tapos yung susunod doon, additional 100 para sa beef. Kasama na sa beef. Tapos, the next day, Hindi yung lasa. masarap naman, diba? Kahit simple lang. Simple lang yung Wala nila. wala siyang timpla yung meat. Walang Yung meat timpla. nila walang timpla, pero Ikaw na magtitimpla sa sarili. ang masarap doon yung yung soup. Yummy! Oo. Yung buto-buto. Saka meron pa yung yung kimchi, ay yung cucumber chicken, parang yung cucumber siya pero kimchi yung datingan niya. Ganun. Sarap. Kapaw. Tapos after nun, naglakad-lakad kami, balik kami sa hotel. Doon na tayo sa tour. Yun nga yung natin. First day namin countryside. Nag-hire lang kami ng tok-tok. Ang usual rate is 2,000. Pero nahagdan namin siya ng 1,800. Pero kung nag-car tayo na, mahal doon, no? 3,500. Tapos, ang una na Pero mas maganda pa rin mag-talk kung mga dalawa lang kayo. Tatlo, gano'n. yung hangin, diba? Oo, kasi sariwa yung hangin. Gano'n. Pero kung marami kayo, mag-car talaga kayo. Masulit. Mag-van talaga, masulit ka. Yun, yung pinuntahan natin yung countryside. Una muna. Yun nga. Una yung butterfly house. Na ayoko nang puntahan ulit. Parang walang kwenta. Pero okay yung picture-picture nila, no? Hindi. May animals din doon. Natakot ako sa ahas. Ayoko talaga ng ahas. Takot ako sa ahas. Pero parang ano siya, dinagdag lang, alam mo yun. Oo, kasi nga, wala masyadong nakikita doon sa Magkano ang entrance doon? 100. 100. Upon entering, butterfly house, tapos after nun, ikot sa mga animals nila. Meron silang saltwater alligator, crocodile pala yun. Tapos freshwater crocodile. Tapos ano pa ba? Birds. No? Anong rate mo doon kung sa 10? Nung price na lang, mga ano lang, 6. 5 lang. Hindi ko siya recommend. Mga 5 lang kayo. Pero kumpara sa kumpara sa Shell Museum, mas okay yung 100 pesos doon. Pero sa na pag-usapan yung Shell Museum mamaya. Okay yun. Tapos after nung ating butterfly house. After yung butterfly house, anong pinuntahan natin? Nag-tertiary na tayo. Hindi pa. Panghuli nga yung tertiary. Ay, yung... Ang huli natin, baklayin sa kaano eh. Tertiary nga. Sa tertiary, okay naman, magkano entrance nun? Hindi tayo nag-tertiary, nagpunta agad tayo sa hills.
Oh, yun pwede yung chocolate chill. Bago tayo nagpunta ng Baclayo. Baling, tarsier muna tayo. Nag-tarsier muna kami. Ang entrance doon magkano? Lalo nga sa 150 ganun. 100. Basta niya maalala. Pero okay doon, sa Okay tarsier doon kasi maraming tarsier makikita. Okay siya, maganda rin. Mm-hmm. 'Yung tertiary, mga tulog, kasi yung mga ganyan kami pumunta. Pero may isang tertiary, ang laki ng mata. Dilat na dilat. Dilat na dilat siya, yung parang, tingin sa amin, natutulog ako, mga istorbo kayo gano'n, yung ano niya sa amin. Pero hindi lang kami yung guest doon ah. Dami Maraming guest. Daming guest doon. No? Tapos basta okay naman yung sa tertiary pero kumpara sa pinuntahan namin last time. Maganda yung pinuntahan namin last time kahit dalawa lang yung tertiary pero yung facilities marami kasing pwedeng pagpicturean. Doon kasi wala, para siyang forest. As in forest talaga. Oo, na may dadaanan ka lang. Tapos na doon yung mga tertiary, diba? Tapos after nun, nag-ano kami, chocolate hills. The best yung chocolate hills. No? Maganda yung chocolate hills talaga. The best. Kahit nakakapagod yung pag-akyat. Kanya 100 lang yung natal. O 75. Kahit nakakapagod yung pag-akyat dun sa chocolate hills. Yung gumo talaga. Kasi yung ganda. Ay, Yun talaga worth for money. At isipin mo, paano na nagawa yun? Di ba ang amazing ni God? Mga ganong part, talagang magugulat ka, ang dami magkakatabi lang yung bundok. Tapos isipin mo, paano kayo nagawa yun, di ba? Ganda. Galing ni Lord. Ma-amaze ka talaga kay Lord kasi ginawa niya yung mga ganong bagay niya. At take note, dito sa Pilipinas. So it means, love niya ang Pilipinas. Diba? Love ni Lord ang Pilipinas kasi dito niya binigay sa atin lahat ng mga magagandang place na nature talaga. Yun, tapos after namin mag Chocolate Hills, tayo, Paway na tayo, diba? Anong po, White? Paway River Cruise. Kung saan kami nag-lunch. Sa Paway River Cruise. Ay, oo, nung nag-lunch kami. Ang ganda rin doon, perfect. Medyo mahal lang, mukhang mahal. 1,000 yata yung bayad natin na per head. Basta less than 1,000 yung per head. Ang gano'n. Medyo mahal siya. Tapos, Pero, masarap naman yung food kahit pa paano. masarap yung food nila kasi more on Philippines. Kasi di ba maraming foreigner dito sa atin. So sila, ang hinikayat nila is yung mga delicacies natin dito sa Pilipinas. Gaya ng mga mga nilagang talong, gano'n. Pero ang sarap ng pagkain doon sa amin. Okay din naman. Diba? Tapos meron kami tinigilan doon, yung parang Aita, no? Pero, Hindi kami bumaba kasi busy kami sa pagkain. no? Siyempre, susulitin namin yung paglapang namin. Ano pa naman, pag bababa ka, nililipit na nila yung plato mo. Buti na lang, nakita ko may plato pa sa ilalim. Kain uli ako, di ba? Yun, tas after nun, doon tayo Baclayo na saka yung yung Blood Compact Shrine. Okay naman. Wala namang entrance. Yung nagano kami ng Baclayo, walang entrance. Pero yung niya, maganda rin yung pinaglagyan ng blood compact. Kasi maganda yung place. Maganda yung place. Mas makita mo may mga bakawan, gano'n. Gano'n magpicture-picture, gano'n. So yun. So hindi ko sinasuggest yung butterfly house. Kasi medyo Yun sa first day namin yun hindi ko siya trip. Actually may optional na ATV. Hindi na kami nag-ATV kasi wala na sa budget namin. Okay naman, kaya lang ang problema din. Hindi kaya naman natin yun, Je.
Kaya naman, kahang init kasi. Sobrang init that time. Tapos, the things is, nakadress ako. Ang bongga, di ba? Mag-ATV kami kung makadress naman ako. Kaya nga ako nag-dress para dun sa mountain, ay sa Chocolate Hills. So, para Nag-ano pala kami, man-made bamboo forest pala kami. Libre lang din doon. Man-made forest pala, hindi bamboo. Man-made forest. Ano sabi ko nga, bamboo. Saan yun? Saan yun? Nagbamboo ba kami? Kasi yun. Ayun, okay din, diba? Libre lang din. Ang ganda doon. Libre lang din yun. Dinadaanan lang din pagpapunta ka ng Chocolate Hills. Wow. Sulit yung first day natin. Kasi lang pinuntahan. Tapos 1.8 lang namin nakuha yung tok-tok. Kaya nga, pag nandito ka, marunong ka tumawad sa mga tok-tok. Kasi sila, tagain ka talaga. Ay, wala kami perang ganyan, gano'n. Ganito lang kaya namin. Pero may mga mabait din naman. May mga mabait din naman, no? Oo. Tapos after nun, nagpa-drop na kami straight dun sa hotel namin. Mas tulog na kagad. Tapos, lately ko lang na-realize yung Jisoo Live ko na electric fan, naiwanan. Pagkagising mo. Oo, naiwanan pala doon sa Tok-tok. Tok-tok. Tapos hanggang ngayon hindi pa binabalik. Ilang beses namin inano yung... Ano na kayo, no? 3, 4 days. Second day namin yun. Fourth day namin yun. Hindi pa naman babalik. Kasi maubos ko na to. Shit, sige lang. Bawal sa akin yung malamig eh. Bakit? Tapos, after nun, nagpahinga kami natulog. Tapos, pagkagising namin, nag-dinner na kami. Saan tayo nag-dinner? Saan tayo nag-dinner? Doon sa sa Indian restaurant. Yeah, sa Bollywood. Nagano kasi, ang tagal ko nung nag-crave doon. Nasa Manila pa lang. Sa Manila pa lang. Nag-crave na ako. Tapos sinasabi ko rin yung sasawa ko. Sabi ko, Diyan tayo naman tayo sa Indian restaurant. Diba, may hilig ka din sa mga yung mga food na Curry. mga curry, gano'n. Ako, ayoko din una talaga ng Indian food. Pero nung nasa ibang bansa kasi ako, sa barko, yung amo ko, Indian, pinatikim sa mga pagkain na, ang sarap, perfect yung mga lasa. Legit kasi, diba? Kaya ko, sarap pa yung pagkain nila, gano'n. Kaya tinikma ko, ngayon, crave na ako simula nun. Parang yun nga, sabi ko kaya, gano'n pa lang kami. Noon na namin nahanap, Moroccan restaurant. Akala namin Indian restaurant. Sabi ko, ayoko yung game, Moroccan. Hindi ko bet yung pagkain ng Moroccan. Balik na! Sabi nga, kain kami yun. Yung order natin, yung Butter chicken. Butter chicken. Saka Onion, bajaya. chicken biryani. Chicken biryani. Tsaka Isa pa. chicken masala. Butter, hindi. 4 na yun. Yung flatbread. Yung pita. Cheese naan. Cheese naan. Bye. Okay sana yung cheese nandun. Masarap din. Pero dapat yung cheese minelt nila. Malawa kasi nila, giniraider lang nila dun sa ibabaw ng naan. So, it means hindi gano'n ka, hindi ganun kasarap. Hindi nagme-melt. Pero, yung buttered chicken, yung biryani, masarap, no? tsaka yung onion barakuda, yung yung bajaya, ang sarap. Onion barakuda. Kaya, lagi ko lang sasabi yung bakla, nagigigil ako sa barakuda. Di ba sa tubig yun? Yung barakuda nasa koron na gago. Kaya, nagwilo ko, Kasi masarap naman, no? Hindi namin naubos. Actually, hindi naman siya naubos. Yung ginawa namin, binigay namin dun sa bata. Ang kulit ka ng bata. Hindi, gusto ko sana yung weird. Diyan naman, sabi ko, hindi kakainin ko pa sana yun. Actually, mahal pa naman. Mahal pa naman yung kung sarap kaya. Hindi, kainin natin. Sabi ko dito, baka hindi mo naman kainin, bigay na lang natin kasi masayang. Actually,
Ang dami natin nasasayang. Pati yung sa bee farm natin, ang dami doon. Hoy, ang dami ko kinain, ikaw lang hindi, no? I mean, ang dami kong antera. Ako, inuubos ko lahat eh. Oo, yun na ka. Ayun, nasa gitna. Apple, yun yung pinamigay na nagsasagos niya. Na ano naman ako, nakakatuwa yung bata kasi nadaanan namin siya, tapos kaway-kaway siya, di ba? Oo, no? nagbabypass siya. Naalala niya kami, nabinigyan namin siya ng food. Ganyan-ganyan pa siya. Demanding nga yung batang yun, nagpapabili pa ng Soft drink. Soft drinks daw. Sabi ko, wala na. Sabi niya soft drinks. Uwinda kami doon sa bata. Tawa kami ng tawa. Tawa. Pero kapag pa, nabili siya ng isang, ng isang Pinoy. Pinoy ba? Hindi Pinoy yun. Hindi ba? Yung mga likod ko dito. Ito. Sabi niya, baba. Yan. Okay na. Sabi niya, hindi Pinoy yun, foreigner yun. Sabi ng foreigner, you gave your left foot to the others. Sabi niya, I have also left foot. Sabi niya gano'n. So, I gave also, sabi niya. So, na-share namin yung blessing. Oo, nahawahan pa namin yung foreigner. Ito niya kasi kami, nagbibigay kami ng food. Diba? So, second day, we wrap it up doon sa Bollywood. Tapos balik na kami ng hotel. Tapos tulog na kami. Doon third day, doon kami nagpanglaw tour. Hindi namin natawaran. Hindi ko alam kung 1,000 talaga or 1,200. Pero 1,000 talaga yung hindi natin natawaran. 1,000 yung tok-tok. Yung tok-tok. So, ang pinuntahan doon, yun nga yung una is yung Panglao Church, yung St. Augustine. Libre lang din. Ang ganda ng church nila. Oo, ang ganda ng church nila. Kaya lang, naloka kay Chua kasi yung outfit ko doon pang pang swimming na. Kasi nga, may pupuntahan kami, ready kami magligo. Ay, kaloka, buti na may dala akong bandana. Tinaklob ko sa ko, syempre nakakayanan, pasok ako ng simbahan, ganun yung tsura ko, diba? Yes, tapos after doon, ay, ubusin ko na. Diretso kami ng Shell Museum. Nakakainis yung Shell Museum na yun. Ang mahal-mahal, 100. Yung Shell Museum, nung last na punta ko dito, ganun na siya, mas parang umano pa nga siya, nag-degrade yung itsura kasi hindi nila na may maintain yung mas na worst pa, no? Tapos may entrance siya na 100, tapos hindi na siya air conditioned. Ang ginit! Wala pa masyado nag-explain kung hindi ka magtatanong, diba? Hindi i-explain sa'yo. Tapos meron din yung pinaka nakakatuwang moment namin ni Jeff. Sabi ko, ay Jimmy, SpongeBob din pala. Hindi, sabi mo may tunay palang SpongeBob. Sabi niya, may tunay palang SpongeBob. Sabi ko naman, talaga ba na? Saan? Putang ina pagkakita na, Sponge Crab. Hayop tama. Pero legit promise. Kung ako siguro, hindi din sa regard ko na yung Shell Museum na yun, lalo na kung hindi ka naman into shells. Diba? Kasi wala kang gagawin ang liit ng area, hindi pa air condition, may bayad pa na 100. Siguro kung mga 50 yun, pwede pa eh. Diba? Kasi hindi pa talaga siya na-maintain ng maayos. As in, may mga agyo-agyo, yung mga label niya, sinulat lang eh, diba? As in, nagtitipid na. Dapat computer man lang nila, para na Hindi naman sa pag-ano pero ang sabi kasi ni Kuyang Tok-Tok driver, private owned daw kasi yung yung museum na yun. Sabi ko, kaya pala hindi masyadong puntahin. Hindi, puntahin talaga. Kumbaga, hindi na maintain yung maayos, diba? Isipin mo, nagbabayad ka ng 100 pesos per head, tapos wala man lang improvement yung place. Tapos doon, after nung pumunta kami sa nag-lunch na tayo sa bee farm. Kasi hindi namin nagustuhan yung kaya sandali lang. Siguro pagpasok namin, mga lang kami, 5 minutes lang. Ang bilis lang. Ang bilis lang talaga namin. Parang hindi talaga namin na-enjoy yung part na yan. Tapos dumiretso na kami sa bee farm. Doon sa bee farm, medyo nag-enjoy kami doon. Kasi ang talaga namin. Nakaka-relax mo. Kasi ang talaga namin ni Je, sabi ko kay Je, kaya gusto ko magbakasyon, gusto ko magpahinga, gusto ko yung relax lang. Yung ayoko ng toxic, ayoko ng magulo, ganun. So, yung relax lang talaga. Yung lang kami, chill lang kami, ganun ni Je. Pero nagpunta kami doon sa bee farm.
Ang ganda ng ano, alam mo yung green na green. Sobrang serene, oo, tahimik. Tapos yung waves lang ng ano. Maririnig mo yung waves lang ng daga, ng ocean. Ganun. Tapos, maano mo talaga na nakaka-relax talaga. Tapos, yung kinainan naming restaurant doon, medyo pricey talaga. Kasi, ang sarap naman, diba? Alam mo yung ano, yung in-order namin doon is yung, ano in-order namin? Chicken curry. Chicken curry. Yung in-order niya, chicken curry. Tapos yung in-order ko, ano, seafood sinigang. Pero shrimp lang yun. Shrimp na may mga gulay. Basta typical na ano, shrimp sinigang. Shrimp sinigang. Pero yung gulay nila, ang dami. Doon ako nakakita ng sinigang na may ano, may papaya. Bunga ng papaya. Tapos may ano siya, yung, ang tawag dito, yung munggo na may, ano na? Yung toge. Yung toge, nilagay doon sa sinigang. Yon, tapos, ang ano pa doon, yung kasama nung ano, yung chicken curry mo. Yung may yung gulay. salad. Yung ano, parang vegetable roll. wrap. Oo, vegetable roll. Ayun ni Jay kasi may, ano, may peanut. So, tapos may mga bulaklak. Sabi ni Jay, edible yan, kainin mo. Edible to, mami, malasong pa ako nito eh. Sabi ko gano'n kay Jay. Kasi sabi doon, organic kasi yung mga pagkain talaga doon, kaya medyo mahal. Oo, pero in fairness, ang sarap talaga at saka hindi, napaka-healthy. Kasi nga organic lahat ng ano nila doon. Tapos yung kanin, alam mo, maano mo talaga na organic yung kanin. Ang bigat niya sa tiyan. Hindi ko nga naubos eh. Si Jay hindi niya naubos. Ako inubos ko talaga kasi sabi ko, yung masarap yung ano, yung lemon cucumber mo. Oo, masarap din. Kaya lang medyo sobrang fruit yun, fresh fruit, lemon cucumber. Tapos yung kay Jay, masarap din yung dragon fruit. Dragon fruit. Tapos yung sa akin, di ba yung sinigang? Ako naubos ko talaga yung sinigang kasi yung shrimp, fresh na fresh talaga. Ang tamis, ganun talaga pala pag fresh yung ano, no? Actually, yung sa ano kasi, yung sa chicken curry, kaya ko siya ubusin. Kaso hindi siya ganong kalasa. Hindi siya yung curry. Hindi, tsaka ang tigas ng chicken. Tigas ng chicken. Feeling namin yung chicken na yun, native na chicken yung nilagay nila dun sa chicken curry. Ang kunat ng chicken. Tapos yung ano yun yung mga, lalo na yung patatas, yung tinamad, parang isang buong patatas, sinawati lang sa gitna. Hindi ko makagat lahat eh. Kinakalahat. Sabi ko, sinipag pero sinarapan pero tinamad. Pero yung sinigang talaga, inubos ko talaga, pinilit ko talagang ubusin. Ang sarap kasi. Tas yung yung ice cream nila, masarap yung ube. Oo, ang sarap. Kaya lang hindi ko bet yung nila, apa. Kasi yung apa, oo nga, ang alat. Mas lalo na yung sa akin. Sobrang alat. Salted honey. Kaya nga. Kaya di ko naubos yung akin ang alat eh. Pero yung sa akin, ang sarap kasi ube, yung ano nila, ice cream nila, di ba? Sa Bee Farm, yung mga ice cream nila, mas malalasahan mo yung gata. Sa honey. Tsaka yung honey. Tapos yung flavor, medyo konti lang, pero mas malalasahan mo yung gata tsaka yung honey. Pero sarap. Naubos ko nga kasi favorite ko nga rin ube. Sarap talaga. Pero the best yung Bee Farm na yun kung gusto mo lang mag-relax. Oo. Diba? Kaya lang nung dumating na ang daming tao. Actually, ang tagal natin doon, diba? Sabi ko. Tanong namin si Kuya Tok, Kuya, kumain ka na? Kumain naman po. Kasi tinanong ko yung meron naman daw silang driver's meal. Ayan, isa pa yun. So, you don't need to worry sa mga driver. Kasi meron silang mga driver's meals. Kaya sa Laway, meron din silang driver's meal doon. So, makakakain sila ng libre. Basta nagdadala sila ng mga tourists sa mga place na pwedeng kainan. Meron silang driver's meal. So, makakakain sila. Yeah. Yung pinaka nila. Tapos yun nga, inubos ko talaga pilit yung yung sinigang. Ang sarap kasi, no? Sarap. Matamis-tamis. Oo, matamis-tamis. Tapos ang nakakain lang doon, yung una, okay, kasi wala masyadong tao. Wala nag-doubting yung mga tour, ang daming group tour kasi, bus yung dumating. So parang sabi ko, JJ, hindi na hindi na nakaka-relax, ang dami na nila. So ang ingay pa kasi. Ang ingay. Para silang makamukha naman silang mayayaman. Kaso, ang ingay. Ang iingay ng bunganga. Tapos sabi ko, JJ, parang So bumaba kami doon sa may baba. Ano yung binabaan natin doon? Yung parang papunta doon sa may docking. Yun lang, yun sa parang may docking area lang. May docking area doon. Tapos
Doon ang ganda mag-picture, doon makaka-relax. Kaya lang meron naman maya-maya kukulitin ka. 100 po, 100. Picture na namin kayo. Picture na namin kayo. Hindi, Ano sila dito, mahilig sila yung tutulungan kanila mag-picture, picturean kayo. Okay naman, pero kasi, singilin ka nila. ang hirap kasi yung magpaparinig sila na kayo na po bahala sa akin. Yung parang sinasabi nila na libre lang ng una, pero pagdating ng parang kayo na po bahala, ganyan. Parang naging trabaho na nila. Diba? Kaya kami, hindi naman, kaya naman namin mag-picture dalawa. Kaya may nalang. Pero alam mo ako dito ano tawag dito? Ang ganda ng place na to. Kaya lang, ang dami ring basura. Dami basura kasi sa beach area. Oo, tsaka dapat yung mga, seaweed, hindi ko naman sinano, kasi talaga ng dagat dyan. Yung mga seaweeds na pumupunta sana dito sa may, ng part ng, ng beach, shore. Dapat yan, tinatanggal na nila. Nililinis na nila para mas alam mo, suggest lang po namin dito sa ng Panglao, dapat po kayo rito ng yung tagalinis. At least meron kayo matutulungan ng mga ng mga empleyado na magkaroon ng hanap buhay na maglinis sana ng shore kasi madumi na kasi may mga tao din dito na pagdating ng hapon kami nagiinuman lang sa tabi-tabi, ganun. Kasi darating, kumakain nga ng kanin, sa shore. Kasi darating ang panahon, mapupuno to ng basura, papangit yung lugar na niyo. Gusto yata nila ma-rehabilitate. Oo, marirehab to. Ganda pa naman. As in, maganda to pag inayos talaga nila. Tapos nagpapapangit pa dito ngayon yung ginagawang etong wall parang sa dagat. Para hindi parang ganito rin siguro gagawin nila parang ganito. Lagyan nila hagdan. Oo. Tapos after namin sa bee farm, sobrang na-enjoy namin yung bee farm. Pera lang talaga yung Shell Museum. Yun lang yung hindi namin na-enjoy. Diretso na kami, nilas talaga namin yung nagdanan. Kasi sabi ko, Jem, maligo tayo. Sayang naman yung outfit natin. Sa yung nagdanan cave, pag hindi ka maliligo, 50 pesos, picture taking lang. Taking Kaso sayang yung pera, magdadagdag ka lang ng 25, 75 pesos each, pwede ka na maligo. May life vest naman sa loob. May mahihiram na life vest. At ang kagandahan pa nun, dahil nga hinuli namin, so yung mga galing na pala doon, yun yung mga pumunta ng bee farm. Oo. Yung mga galing na ng cave, perfect tayo. Dumiretso ng bee farm. So nung pagdating namin doon, medyo walang masyadong mga ilan lang. Siguro mga hindi lalagpas na 20. So yun, tapos ang kagandahan doon, meron silang life vest. So kung hindi ka marunong lumangoy, meron silang life vest. Meron silang life vest na diba? Yun, pwede ka lang maglangoy-langoy, gano'n. Ano ba? Tapos yun na. Ang ganda. Tattoo nyo, may 2 pound sa tapos yun. Tapos after, basta na-enjoy din namin. Yun ang na-enjoy din namin. Sobrang na-enjoy namin yun. Kasi ang lamig ng tubig, nakaka-relax. Kasi hindi siya ganun kasi nga, naghalo yung salt and fresh water. Saka magchichikahan lang talaga kayo doon. Oo. Tsaka malamig. Lalo na pag galing ka sa init, tapos pasok ko doon lamig. Ito pa nakakatawa, bago kami bumaba, kasi mga naka-shades kami. Sabi sa akin ng mama, "Ma'am, patanggal po yung shades." Sabi ko, "Ay, bakit po?" Sabi niya, "Baka po kasi yung isang hakbang niyo palang gawin niyo ng 8." Sabi niya, "Madadin po dyan." Tinanggal ko na yung shades ko. Okay. Diba? Hello. Ang kulit nga. Nagtagal din kami doon sa cave. Doon namin tinagalan. Para masulit namin yung bayad sa tuktok. Oo. Tapos after namin doon, pagkalabas namin, nag-shop-shop muna kami doon sa area. Kasi mayroong mga bentahan ng souvenir. Doon na kami bumili ng mga pasalubong namin. Mura lang. Oo, mura lang. Mas mura doon. May 99. Oo. Tapos yung t-shirt, 180. Oo. Na maganda yung tela. Meron ako din nakita ng magandang damit. Sana yan ako kay Faye. Puta, sabi ko sa isip ko, pinano ko yung bata, yung nagtitinda. Sabi ko, may malaki ba kayo nito? Ma'am, yun na po yung pinaka O sige, isipin mo na lang, kasya ba to sa akin? Sabi ko gano'n, sabi niya, "Ay, hindi po, laki niyo po eh." Gago, di ba? Ay, nako. Tapos pagkatapos namin doon, diretso na lang kami uwi sa nagpatid na uli kami sa hotel. So yun, ligo lang kami ni Je.
Borlog pahinga ulit. Tulog uli. Tapos dinner uli kami. Nag-dinner na kami sa Turo-turo. Oo, kay yun ang, Ricos. yun ang pinaka the best. Oo. Na ano, isa rin sa kinainan namin. The best. Ricos. Na kinainan namin. Pero na kung magkano ulit tayo dun ha? 460. Oo. Na 460 din kami dun. 460 din, pero dami namin nakain nun. Talaga, pero ano, isa yung sa marirecommend din namin na pwedeng kainan talaga na para makatipid kayo. Kasi, bukod sa, hindi naman sa ano, mura din naman. Tsaka masarap kung mahilig kayo sa, hindi kayo ama-arte, yung walang arte-arte, walang arte-arte, ganon. Oo. Kung wala kang arte sa buhay, pwede ka kumain sa mga ganon. Yung sa Ricos, grill, ano ba yun? Basta yun sa Ricos Grill. Oo, ganon. Ang sarap. Sarap niya doon. Tapos after namin doon, naglakad-lakad lang uli kami. Tapos pupunta kaming Henan. Kaso ito, naharang. Nagpa-braid siya kagabi. Ang ganda ng look. Ayan yung braid niya. Wow! Yung price niya talaga, 1,500. Sabi ng ate, sige na, 500 na lang. Or? 1,500 sa foreigner. Pero alam ko, Pero, feeling ko mamumurahan pa yan sa 500. So, ayan, okay naman. Maganda naman siya. Pero yung totoo, maganda siya. Maganda naman talaga. Kailan sakit na ng ulo ko. Lalo na pag nangangatian, Diyos ko, maiirita ka talaga. Di pag duman tayo sa 7-Eleven, bumili tayo ng conditioner. Ay, puta, wala pala 10 pesos. May Gcash naman dun. Ayun. O, yun nga. Tapos, ano yung sumunod natin? Di ba kumain tayo na? Ano nakarang? Si Jen na lang pumunta sa Henan. Ako na lang ako pumunta sa Henan. Nagpa-reserve na ako ng ano. Kasi doon kami magdi-dinner mamaya. Oo, tonight. Oo. So, kailangan postura kaming dalawa kasi Henan yun. Oo. Wala naman na tayong gagawin. Oo. Yun na yung pinalas talaga namin na mag-dinner kami sa Henan. Kasi last night namin. Last night na namin yung mamaya. Kasi bukas, balik na kami ng Manila. Yes. So, tapos waiting tayo for 1 week. Then we'll go to Boracay. We will go to Boracay. Vlogger na vlogger yard. Oo, gano'n yung namin ni Jeff. Diba? So yun, siguro yun lang muna. Kasi ngayon wala naman kami ginawa. Nag-swimming lang kami ngayong araw. Ngayon, ang ganda, ganito nangyari sa amin. Sabi ko, kasi dapat pupunta ka sa Mirror of the World kami. Tapos, tanong tayo, no? Yung tok. Ang mahal. Nung una natanungan namin, 1,400. Sabi ko, apakamahal naman dun. Tapos yung next. Tapos yung sumunod, 1,200. Tapos yung sumunod, sabi niya 1,200 pero kaya daw hanggang 1,000. Sabi, naisip kasi namin, parang isa lang naman yung pupuntahan, hindi naman naaalis dun kasi dun na kami ng half day lang. Kumpara sa Panglao na 1,000 din yung binayaran namin, ang dami namin pinuntahan. Oo. Diba? Tapos inabot pa kami ng hapon din. Pero ngayon nakasave tayo ng 1,500. 1,500? Oo, kasi hindi tayo pumunta doon. Kaya hindi na nga kami pumunta sa Mirror of the World. Kasi every breakfast namin, we're eating in Jollibee or McDo. Kasi nga yung kinakainan namin ng lunch and dinner, medyo pricey na. Pricey na. Kaya sabi ko, na lang kami fast food ng breakfast. Pero okay lang naman, kahit di namin napuntahan. Kasi na-enjoy naman yung dagat. Sobrang relaxing. Doon kami pumunta sa may pinakadulo kasi alam mo yun, baka ma-discover kami dito ng mga media, Pero kaya doon kami Yes. Tapos, ang tagal natin nagbigo din, almost 2 hours siguro. 2 hours more than. Actually, nagbago agad yung kulay ko. Ang itim-itim ko agad, nakakaloka. Tapos after na mag-swim yun, nandito na kami. Kumain na kami Di wag na tayo kumain ng lunch. Nag-light lang kami ngayon. Kasi nga, unlimited ba yun? Oo, buffet. Buffet yung kakainin kasi namin. Buffet yung... So, kailangan magpagutom kaming dalawa. So, yung dinner, start na daw siya ng 5:30 to 9:30. So, kung gusto nyo mag-bondat talaga, 5:30 pa lang doon na Ando kayo hanggang 9:30. Ang ilan ako 5, 6, 7, 8, 9, 5 hours. Diba? 5 hours ka kakain doon, Tirahin ko talaga, tirahin mo yung mga yung mga mamahalin talaga. Siyempre. Para makabawi tayo. Ay, makabawi tayo. Ang mahal ng binayaran namin. Magmumukbang ulit kami mamaya, pero ila-live na lang namin. Kung masarapang yun. So, after here,
punta na kami ng hotel. Hotel. Yeah. Babalik kami ng hotel namin. Kasi sa... Magsiswim pa ba tayo sa pool? Oo. O magsiswim muna kami sa pool bago kami matulog. Banlaw at matulog. Kasi balak namin ni Jay, i-ano namin lahat ng amenities na inano namin dito, no? Sayang kasi, diba? Maganda pa naman yung pool nila. Sinusulit talaga namin ni Jay lahat. Kasi sabi ko, Jay, talaga maligo tayo dun sa ano. Alam nyo, kahit lub-lub lang tayo, at least nagamit natin, diba? Ganon ang peg. So, yun lang, kami aalis oo, na. alis na kami, mga bakla. Ora na kami doon. Sige na. Iba-vlog ko na lang ulit, no? Bye. Bye.